Dapat nga bang dismiss na sa serbisyo si Senator Joel Villanueva dahil sa 2016 dismissal order laban sa kanya? Ang dami-daming sides nitong issue na ito. Ano ba talaga ang totoo? Hi, ako si Jairo Boliedo, Justice Reporter, at i-explain ko sa inyo. Ang mga kasong pinag-uusapan natin ngayon in relation to Senator Joel Villanueva ay may kinalaman sa pork barrel cases. Nung representative pa ng Sibak Party List, itong si Villanueva, naglabas daw yung kanyang opisina ng 10 million pesos para sa mga agricultural products ng mga farmers sa Davao Region or Region 11. Pero lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na may mga ghost beneficiaries daw itong proyekto ni Villanueva. Dahil dito, nag-rule si Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 na guilty raw itong si Villanueva at siyam na iba pa for admin cases for grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the interest of the service. Ito po yung admin aspect ng kaso ni Villanueva. At usually po, kapag administrative, ang parusa ay usually suspension or pagtanggal sa serbisyo. Bukod po dito sa admin aspect, meron din pong mga criminal complaints laban kay Villanueva for graft, malversation, at falsification of public documents. Bilang parusa po doon sa admin aspect ng kaso ni Villanueva, ipinag-utos po ni Ombudsman Morales ang dismissal sa service nitong si Villanueva at perpetual disqualification from holding public office. So, bakit hindi natanggal si Villanueva? Well, ang pumigil ay ang Senado. Actually, si Senate President Tito Soto na nooy Committee on Rules Chairperson ang nag-move na i-adopt ng Senate yung legal opinion na nagsasabing dapat i-oppose ng Senado ang dismissal laban kay Villanueva. Sabi ni Soto, ang Congress lang daw ang may karapatan at kapangyarihan na disiplinahin ang mga miyembro nito. Nagbotohan ng buong Senado at lahat sila ay sumang-ayon na i-save from dismissal itong si Villanueva. By 2019, dinismiss na rin daw ni Ombudsman Samuel Martires yung criminal complaints laban dito kay Villanueva. Dapat po itong pag-dismiss ng criminal complaints laban kay Villanueva ay walang kinalaman doon sa dismissal order. Dahil yung dismissal order po na yun ay galing doon sa administrative aspect ng kaso laban dito sa senador. Since 2016, ang buong akala ng mga tao ay hindi lang ini-enforce ng Senado itong 2016 dismissal order laban kay Villanueva. Kaya nga nitong October 23, si Ombudsman Boying Remulla ay sinabing susulat siya kay Tito Soto para i-enforce daw itong dismissal laban dito sa senador. But here's the interesting part. Hindi na po magsusulat si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Soto dahil si Ombudsman Samuel Martires ay dinismiss na yung admin case laban kay Joel Villanueva in secret. Kinumpirma po mismo ni Martires sa Rappler na grinant niya yung motion for reconsideration nitong si Joel Villanueva doon sa kanyang admin case. Ibig sabihin po, reverse na ang decision ni Morales doon sa admin case ni Villanueva at wala na ring epekto ang dismissal order laban dito sa senador. Ang nakapagtataka lang dito bakit hindi nag-statement itong si Villanueva when the order was granted at nung nabaliktad na yung dismissal order niya. Sabi nga ni Remulla, parang secret decision daw ito. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise secret decision that came out. Chapter closed na itong pork barrel case dito kay Villanueva. Settled na hindi siya madidismiss from public service. Pero hindi nito mai-erase yung fact na hindi sumunod ang Senado na i-enforce yung dismissal order laban kay Villanueva mula sa isang mataas na opisina katulad ng Office of the Ombudsman. So interesting pa rin itong pag-usapan dahil paano kung maulit ito ngayon or mangyari in the future, paano ito re-resolbahin? As for Villanueva, dawit na naman siya ulit sa isang corruption scheme, this time sa flood control. Humaharap siya sa mga reklamong graft, indirect bribery at malversation of public funds dahil daw di umano involved itong si Villanueva sa mga kickbacks sa DPWH contracts.